Mga kabransis, no? Something I would like to share or I would like to express, mga kabransis, here in my blog that perhaps it addresses to our any pastors, mga kabransis, na ang church, tandaan po natin, ang church talaga, mga kabransis, ito po'y congregation, no? Ito po'y pagtitipon ng mga tao, no? Mga tao po ito ang tinatawag na church. Ito po'y isang grupo ng mga tao, no? At para magiging katawan ni Kristo. Ito po'y katawan ni Kristo, itong mga grupo ng ito pong congregation or mga taong nagtitipon, yun ang tinatawag na church, mga kabransis, or iglesia. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27 to 28, kaya talaga si Pablo po ay nagsabi na you are the body of Christ and you are the part of it, no? So kayo ay masig kabahagi dito, katawan kayo ng Kristo. Sino bang pinagsabihan dito? Ang mga tao sa Korinto. Ang grupo sa Korinto, mga kabransis, ay tinatawag na iglesia or church, meaning lawas ni Kristo, mga kabransis. So tayo talagang mga tao na member or part of the body of Christ, part of sa katawan ni Kristo, mga kabransis. Member po tayo sa tinatawag o church, o member po tayo sa tinatawag katawan ni Kristo, part po tayo sa katawan ni Kristo. Then tandaan ninyo, mga kabransis, ang church, mga kapatid, mga kabransis, talagang ito po'y nangangailangan ng tinatawag ekwipo, no? The church will really need equipments, mga kabransis. Kailangan ng church, mga kabransis, kung baga mga tao na katawan ni Kristo, ito pong tinatawag na ekwipo or equipments. Ano bang ibig kong sabihin, mga kabransis, na equipments, no? Wala akong tinutukoy na equipments, yung mga electric device o ano pa bang equipments nan, kundi ang ibig kong sabihin ngayon, mga kabransis, ang equipments talaga na kailangan ng church ngayon, sa ngayon, mga kabransis, ay ito pong tinatawag na transportation, mga kabransis. Kasi binanggit ko na, no, a while ago, mga kabransis, na ang patungkol po sa transportation noon, panahon sa Panginoon, panahon sa mga apostol, at kahit panahon sa 15th century to 18th century. Kaya ang perspective ko talaga, mga kabransis, ay ito pong transportation ay talagang napaka-necessary, mga kabransis. Ang church talaga ay nangangailangan ng transportation equipments. What I mean, mga kabransis, no? Ang church kailangan ito ng transportation. Itong transportation, mga kabransis, kung ang member po ay nais, gusto pong magministeryo, gusto pong sumasama sa mga gawain sa church, gawain para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, ang transportation talaga ay kailangan, no? Itong kung mayroon pong magministeryo, mayroon pong magpagamit sa mga kapatid, ay kailangan itong tinatawag na transportation. Meaning, mga kabransis, magpagamit or magministeryo, ay ibig sabihin, meaning voluntary na magpagamit, no? Kasi ngayon, mga kabransis, no, dahil ang status po natin ngayon dito, lalo na sa mga church na hindi masyadong malaki, hindi pa masyadong marami, kaya ang status po natin talaga ay wala po tayong tinatawag na workers, no? Wala po talagang mga tinatawag na full-timer na magtatrabaho para pag-proclaim sa salita ng Diyos. Wala pa talaga, no? Pag maliit lang na church, except naman the pastor at saka yung pamilya ng pastor, mga kabransis, no? Kaya, mga kabransis, ang status natin ay walang worker sa atin pong mga kaiglesiyahan. Yun. Ano bang ibig kong sabihin? Yung mga workers, mga kabransis, na yung dependent by the church, yung bang binubuhay talaga ng church. Ang church talaga ang sa kanila, no? Ang nag-provide, no, sa kanilang pangangailangan, dahil itong workers ay sila talaga ay parang uutusan ng pastor, uutusan talaga sila ng namuno sa iglesia para magpunta sa mga Bible study, magpunta sa mga gawaing godly, mga kabransis, no? Yun talaga, mga kabransis. Kaya itong workers talaga, mga kabransis, yun talaga, sila talaga ang in charge sa mga gawain na ini-establish diyan sa church, no?
mga outreaches, pag-handle ng Bible studies, iyon, yung mga activities sa church, mga kabransis, iyon ang workers talaga ang inaasahan at nagiging katulong ng panamuno sa iglesia, or ibig sabihin kaabag or kaabay or tinatawag kaabay ng pastor, mga kabransis, itong mga workers, mga kabransis. Ang term na ginagamit dito sa Biblia, mga kabransis, ang workers na sinasabi ko sa inyo, katulad dito sa Book of Acts, ang istorya po dito, mga kabransis, ay ang mga apostles o ang mga apostolis ay nag-select talaga sila. Ang mga apostolis ay nag-select sila ng 7 selected deacons. Itong mga diakonos, 7 diakonos ang selected, mga kabransis, para magiging in charge sa mga gawain. Ang gawain na diyan, ito pong mga diakono ay para na ring mga leader, no, na appointed, no, by the apostle, para sila ang in charge na sa mga kailangan diyan sa church, no, lalo na sa pag-distribute ng mga goods, sa mga tulong doon po sa mga widows, mga kabransis. Sila talaga ay hinirang, no. Ito ang nagiging example natin dito na hinirang bilang diakonos, no. Sila po ang in charge na taga asikaso talaga sa mga kailangan sa church. Sila ang nilagay sa mga apostol dahil ang sabi ng mga apostol, hindi kami dapat idisturbo sa amin pong gawain para sa salita ng Diyos, pag-proclaim yata sa salita ng Diyos, at saka sa panalangin, sa prayer. Hindi sila kailangang i-distract, no? Kaya nagsilik sila ng paninibagong leader. Ito pong mga diakonos, mga kabransis, no? Kung tingnan din natin dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 8, talagang biblical talaga na mayroong diakonos. Itong diakonos, mga kabransis, for your more information, mga kabransis, ang deacons or diakonos is a ranks below a priest or below a pastor. Meaning, mga kabransis, ang deacons pa pala ay ito po ay parang posisyon or ranggo na sila po ay nasa ilalim, no? Nasa ilalim or sa unders talaga sila sa tinatawag na, kung sa pari man sa unang panahon, ay ito po ay deacons. Kung pastor man, ay deacons ang below sa kanila. So ibig sabihin ng deacons talaga or diakonos, parang ito po ay leader din, pero in charge, utusan, o sila ang uutusan ng mga namumuno sa church, itong pastor, mga kabransis, no? Pero dito sa atin, mga kabransis, lalo na sa mga church na hindi pa masyadong malaki, hindi pa masyadong maraming hindi pa masyadong marami at hindi pa masyadong nag-expand yung church, no? Ay sa atin talaga ay ang nangyari, voluntary lang talaga. Ang voluntary, mga kabransis, at defend availability, no? Pag mayroon talagang panahon, pag available lang, pag voluntary tayo. Bakit nagdepende lang tayo sa availability? Dahil, mga kabransis, ay karamihan sa atin ay mayroon po talagang, pero dito po sa atin, mga kabransis, lalo na sa mga maliliit na mga simbahan, maliliit pa na number o church, mga kabransis, ito po sa atin ay voluntary lang, no? Pag voluntary, it defend availability. Kung available lang tayo, pwede tayong gagamitin or magpagamit, no? Yun ang nangyari sa atin. Ang karamihan sa atin talaga, halos lahat sa atin ay Sunday lang talaga tayo available. Bakit Sunday lang po tayo ay available? Ay kasi mayroon po tayong hanap buhay from Monday to Saturday. Nagtatrabaho, kasi kailangan naman, lalo na sa mga may pamilya, kahit single ka pa, ay kailangan mo rin na bubuhayin mo yung sarili mo, no? Kaya mayroon pong hanap buhay, kaya Sunday lang talaga, dahil ang Sunday ay hindi naman kasama sa atin pong araw na tayo'y maghanap buhay, dahil naunawaan naman natin pag araw ng linggo ay atin pong hinihandog sa Diyos ang araw ng linggo bilang isang pahinga or rest day, and then dedicated to God yung day na yan, no? Kaya, mga kabransis, and then some of the members of the church, some are students, busy din sa school, mga kabransis, from Monday to Saturday. Ang iba yata Friday lang, no? Kaya yon ang nangyari, mga kabransis. Now, we back, mga kabransis, sa binanggit kong equipments. Yung equipments, mga kabransis, yung sinabi ko sa inyo, meaning transportation.
Now, ngayong panahon na ito mga kabradsis, yung time na ito mga kabradsis, ang transportation talaga para sa mga kaiglesiyahan, para sa lahat ng mga churches na lalo na sa mga maliliit pa na churches, ang transportation is an effective way of evangelism. Ito po'y napaka-epektibo na paraan para pag-evangelize sa salita ng Diyos. No? Dahil mga kabransis, ang transportation talaga ay ito po'y para sa church, mga church ministry, mga kabransis, no? Ang transportation, kaya mga kabransis, upang at very quick ang paghatid sa salita ng Diyos, kaya ang transportation sa panahon natin ngayon ay talagang kinakailangan. Bakit kailangan natin ang transportation ngayon? Dahil ito po'y usong-uso na, no? Hindi na uso ang paglalakad. Ang paglalakad ay uso lang yun sa panahon na wala pang mga sasakyan, no? Kaya mga kabransis, napaka-effective way of evangelism pag ang mayroon pong transportation ang simbahan. Dahil ito po ang maghatid at magsundo sa mga available na mga kapatiran, mga available na mga brother and sisters, yung kung gusto niyang magpunta sa Bible study, nais niyang magpagamit sa gawain ng church, paghandle ng Bible study, pag-proclaim sa Gospel of Christ, or dyan, pagpunta sa krusada, napaka-importante din talaga ang transportation sa panahong ito mga kabransis, no? Now, mayroon akong experience doon mga kabransis, Bahrain, experience ko ay dahil noong time na yan, nang nasa Bahrain pa ako talaga, ako po yung nag-aral talaga sa tinatawag Bahrain Christian School mga kabransis, dahil mayroon talagang napakalaki, malawak ang eskwelahan, ang training center doon po sa Bahrain, sa Bible Training Center po doon mga kabransis. Kaya doon po ako nakapag-aral na mahigit 1 taon kung hindi ako nagkamali, no? Kaya lang hindi ko natapos ang yung pastoral, no? Kaya hindi ko natapos. Pero doon ako nag-aral talaga, no? Ang method of evangelism nila doon mga kabransis, yung church na yan, BCF, Bahrain Christian Fellowship, na si Pridi Kujamat, kung hindi ako nagkamali, si Pridi Kujamat ang senior pastor, no? Iwan ko kung buhay pa ba siya ngayon, no? Dahil medyo matanda-tanda na yun pag alis ko, no? Ay talagang ang church doon sa Bahrain Christian Fellowship ay mayroon po talaga silang 22 van mga kabransis, 22 vans mga kabransis. Itong mga vans mga kabransis, yon talaga ang tagahatid o tagasundo sa mga tao, no? At saka maghatid sundo doon sa mga gawain, yung mga naka-assign sa mga gawain, magpunta sa mga Bible studies, mga outreaches, magpunta doon sa bahay kalinga, doon po sa maraming mga Pilipino doon na inabuso ng amo, doon muna temporarily sila nakatira. So puntahan sa mga grupo na yon, tapos bigyan ng tulong mga kabransis. Itong transportation, no, ito po talaga mayroon po talagang ingutang bahagi, no, sa pag-evangelize, sa pagpunta ng madali doon po sa mga outreaches o sa gawain para sa Panginoon, para sa kalwalhatian ng Panginoong Hesus, mga kabransis, no? Kaya mga kabransis, doon ko na-experience na church, minsan pag umutang na naman sila ng 1, 2, kayang-kaya naman, no? Dahil mayroon talagang income ang church, dahil kumikilos talagang mga kapatiran doon, no? Kasi marami talagang magpunta sa church, marami talagang umaatin sa pagtitipon, dahil ito pong mga kapatiran ay masipag talaga silang mag-invite, at saka pag mag-invite na sila, no, sunduin sila ng van, tapos ihatid na naman. So mayroon talaga, no, dagdag, dumadagdag, tapos ang dami na talagang nagpunta sa church dahil para silang naakay sila sa mga tao na sunduin sila ng van. Mayroon talagang sasakyan, no? Yun talaga ang nangyari doon. So nakita ko talaga napakahalaga itong sasakyan. Susunduin ang mga kapatid, lalo na yung mga outreach, yung mga Bible study, no? Iniimbita na dito umatin sa pagtitipon. Yun, iniimbita talaga mga kabransis. Yun talaga ang nangyari doon. Kaya nakita ko talaga napaka-effective talaga. Dahil mayroon talagang gusto lang talagang sumasama dahil parang gala-gala lang, no? Gala-gala ba, no? Magpunta lang doon sa church, doon na encourage doon dahil
mayroon ding sasakyan mga kabransis, no? Now mga kabransis, ito po no, yun talaga kaya nga ang transportation mga kabransis, effective way to persuade ng mga tao. Effective way to persuade mean or to winning souls mga kabransis. Ito talaga epektibo din ito na maakay natin ang mga tao, no? Yung all time talaga, no? Hindi na talaga yun epektibo. No, tularan natin ng unang panahon na maglalakad lang tayo, no? Bakit? Eh napakalaking diferensya talaga ngayon ang environment noon at environment ngayon, i-compare ngayon mga kabransis, napakalaking pagkakaiba talaga mga kabransis. Dahil ngayon mga kabransis, na polluted na talaga ang environment, napaka-polluted na ang environment, no? Dahil noon ay hindi naman polluted ang panahon noon dahil wala pang mga pabrika, wala pang mga kumpanya, wala pang mga products, chemicals, wala pang mga wala pa ring mga infrastructures, wala pa marami pang kahoy, no, wala pang mga masyadong maraming mga transportation, wala pa masyadong wala pang mga sasakyan, no, na nagbubuga ng usok, no, ng alikabok. Tapos wala napakarami pang mga palay noon, no? Kaya ang hangin talaga noon ay napakasariwa, no? Hindi polluted. Ay ngayon mga kabransis ay talagang napaka-polluted dahil yung hangin na mayroon ng halong usok ng sasakyan, yung amoy ng mga chemicals ng kumpanya at saka marami ng mga marurumi na yung mga putik, no? Napakarami ng napakalaki ng pagkakaiba noon. At saka ngayon mga kabransis, parang hindi na talaga uso itong maglakad ka sa daanan dahil ngayon hindi ka na pwedeng yung tumawid lang ba na pwede ka naman tumawid dyan sa may palayan or sa daruhan, sa field. No, ngayon wala nang field halos dahil karamihan mga building na, karamihan may bakod na talaga mga kabransis. Wala nang basta-bastang direct sa mga lugar na puntahan natin. Kailangan talaga na sa kalsada talaga tayo dumadaan, kaya nga kailangan talaga ang sasakyan. No, hindi pwede kasi hindi na masyadong sariwa ang hangin, no? Maglakad ka diyan, ang alikabok may halong amoy ng usok ng sasakyan, tapos yung pawisan ka, may kasamang alikabok, napakapangit. At saka hindi na yan uso yung maglakad. Napakahina pag yun pa rin ang atin pong kalagayan sa church mga kabransis, no? Napaka-polluted talaga ngayon mga kabransis. Na then mga kabransis, as of now, ang mahimong opsyon nato karon dahil ang church mo talaga natin ay medyo wala pa talagang plano yata, no? Wala pang plano. O yung mga maliliit na church, wala pang plano na magkaroon ng sasakyan, no? Kung patuloy lang po tayo, ay pagdating ng panahon, ay talagang ang Diyos na ang bahala na magpalago sa iglesia, no? Magpatuloy lang sa gawain, tuloy maglakad ng kabanalan para ang Diyos po ay malugod sa atin at ang Diyos na yung bahala, no? Sa ngayon mga kabransis, as of now, ang maaring option po natin dito para makamove na po tayo mga kabransis, na kung sino mang mga kapatid natin na mayroon pong private transportation, tapos kung available man yan, ay pwede yata ipagamit lang muna, no? Ipagamit lang muna, no? Kung motorcycle yan, pwede magpagamit muna itong mga private motorcycle. Kung mayroong 4 wheels dyan, magpagamit dyan para sa gawain ng church mga kabransis, para sa kaharian ng Diyos mga kabransis. Magpagamit, no? Pero sana din mga kabransis, ang church ay kailangan talaga na mag-provide lang sana ng oil or pang-gasolina para sa mga kapatid o mga private na mga sasakyan, ay para hindi naman sila mabibigatan mga kabransis, no? Para paghatid sundo at sundo sa mga nag-handle ng Bible study. Ang pag-handle ng mga Bible study schedule ay kailangan hindi talaga linggo dahil ang linggo mayroon pong nakatakda dyan na gawain. Yung other days, yung schedule natin sa pag-Bible studies, no? Monday, Tuesday, dayon Thursday, then Saturday, no? Yun lang ang mga panahon natin, yung Bible study schedule mga kabransis. Yun ang kailangan natin mga kabransis. Kaya pwede na natin mag-umpisa. At yung mayroong motor, sino man sa inyo na may gifts of teaching, no, na pwede ka nang magturo,
ay ano ka magpagamit muna ang motorcycle, no? Kumbaga mayroong kasamang driver, no? Huwag yung babae, lalaki dahil hindi maganda 'yon, no? Baka na may ang tukso talaga nasa ano lang, nasa nakapaligid lang ang tukso. Baka matukso po tayo. Kaya laki-lalaki, babae-babae mga kabransis, no? Pag magpunta sa mga Bible studies dahil gabi naman talaga 'yon. Pag mayroong mga kapatid na magpagamit para magpunta sa Bible study, ay gabi talaga 'yon dahil kung sila po ay nagtatrabaho o estudyante, tapos sa gabi mayroon silang ina-handle na Bible study, so magpunta doon. So kailangan na para maiwasan ang tukso, laki-lalaki, babae-babae, kung dapat sana talaga puro wheels talaga sasakyan talaga para isang hatid lang mga kabransis, yun sana. Pero kung gusto natin na umpisahan yung kung anong mayroon po tayo na private na sasakyan, paggamit lang muna. Dito lang po, dito na lang tayo mga kabransis, no? At sana at ang bawat isa sa atin ay pinagpala, no? At na-bless po tayo sa ito pong salita ng Diyos. Ito po mga information na kailangan din na atin pong i-adapt, no? Para madali at para sa pag-expand, no? Sa ministry ng ating mahal na Diyos, mga kabransis. Maraming salamat at purihin na Diyos, purihin si Jesus, dakilain ng Diyos, dakilain si Jesus, at kailangan malulhati ang Diyos sa ating mga buhay. Do all things for the glory of God. God bless everyone.